Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Huwebes, May 28 na po 2026. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa bagyong minomonitor natin na nasa labas ng ating bansa. Aalamin natin kung kailan ito papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago natin simulan, please don't forget to like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. So mga kababayan, sa naghihintay ngayon ng mga pag-uulan, konting tiis lang po. Nandito na po ang banta ng Bagyong Doming na ating pong minomonitor. Ito po sa ngayon ay lumakas na sa pagiging tropical storm category at meron pong international name na Jangmi. Kung makikita nyo naman, nandyan ang kanyang sirkulasyon. Malawak po yan ha. Hindi po basta-basta yan. Pero sa ngayon, nasupnaw ang naapektuhan lamang nito ay ang parte po ng silangan ng Mindanao, ilang bahagi ng Eastern Visayas. Dito naman sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, aktibo na ito pong tinatawag natin na southwesterly wind flow o mahinang habagat. Ngayon, alamin natin kung nasaan ba ang pinakadireksyon ng Bagyong Doming na ito. No? Sa ngayon po, huling pagkatala, namataan po itong Bagyong Doming o may international name na Tropical Storm Jangmi na mayroon pong lokasyon na 1,260 kilometers east of Eastern Visayas. Tinataglay po nitong hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso pong umaabot sa 80 kilometers per hour. May pagkilos naman po pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Tignan nyo ba po mabuti? Ito po yung sinasabi natin na spiral clouds niya, yung mga pula-pula ho na yan, yan po yung nagbibigay ng mga pag-uulan. Medyo malayo pa siya sa ating Philippine landmass at ito pong bagyo na ito, ha, tandaan nyo mabuti, hindi po ito maglalandfall sa ating Philippine landmass. Pero yung traffic extension po ng hangin nito ay makakaapekto. Alamin muna natin sa ating tinatawag na forecast weather condition kung ano yung mga lugar na maapektuhan ng southwesterly wind flow at itong traffic extension po ng Bagyong Doming. Sa ating pong forecast weather condition sa area po ng Zamboanga Peninsula, sa BARMM, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan, Kudarat, kasama po ang Sarangani at Palawan, ay makakaranas po ngayong hapon po ng Huwebes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na southwesterly wind flow. Huwag po kayong maguluhan na ang southwesterly wind flow, mahinang habagat po yan. Kapag ang mahinang habagat naman ay lumakas, tatawagin na po itong southwest monsoon. Iba kasing level yan. Southwesterly wind flow nasa level 1, level 2 naman o yung mas malakas, yung southwest monsoon. Sa Davao Oriental naman po, kasama po ang Davao Occidental, weather condition ho dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap o extension po ng hangin ng tropical storm. Ito pong Jangmi, international name o Doming po, nasa loob na ng ating bansa. Tignan nyo mabuti. Ito po, no, nakikita nyo yung pula-pula na yan, yan po yung extension ng Bagyong Doming. At sa Metro Manila naman po, as of now, wala masyadong mga kaulapan dito. Pero yung mga isolated light rains and heavy rainfall, bandang hapon, pwedeng maranasan dahil po sa tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Bagamat ang local thunderstorms hindi naman masyadong lagi nagpapaulan, maalinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa ilang parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon. Kitang-kita nyo naman, wala masyadong ulap eh. Yun kasi yung mga kaulapan ang nagpapaulan po sa mga direktang lugar na nalalapitan po nito at nadidikitan. Pero wag nyo sabihin na maswerte o mapalad po ang silangan ng Mindanao kasi merong bagyo. Ayaw naman natin ng sobrang lakas ng mga pag-uulan. Ang gusto lang naman natin, maibsan po ang init. At huwag kayong mag-alala dahil ito nga pong tropical storm Doming na ito o Jangmi international name ay meron pong paglapit dyan sa Eastern Visayas at dito po sa may bandang North Luzon. Yung traffic extension po ng kanyang hangin. Alamin natin kung kailan ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility para din po mapaghandaan ng ating mga kababayan. Doon po sa tinatawag natin na track and intensity forecast ng Bagyong Doming po na ito, papasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Friday po ng alas 8 ng umaga. Pwedeng mas mapaaga, pwedeng mas mapatanghali pa ng kaunti. At pagdating naman po ng sa Sabado po, ito naman po ilalakas sa pagiging typhoon category. Uulitin ko pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility Friday po ng umaga, ganap po ito na severe tropical storm which is ito po yung category 3.
Lalakas naman po ito pagdating po ng Sabado, sa Linggo hanggang sa Lunes bilang typhoon category po na bagyo. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, hindi porket wala po mga pag-uulan sa mga area na yan, ay ibig sabihin na wala ng mga banta ng bagyo at banta ng traffic extension po ng bagyong Doming. Sa ngayon po, yung mga lugar naman na maapektuhan, isa-isahin ho natin para din yung mga kababayan natin ay malaman yung mga dapat pong gawing paghahanda. Actually, sa ngayon po ay sulitin na natin yung medyo maganda-gandang panahon dahil sa mga susunod po na mga araw, expected natin ang sunod-sunod po na mga pag-ulan dulot po ng trap o extension po ng bagyong Doming kasama na po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Dito muna tayo, unahin muna natin ang parte po ng Eastern na Mindanao. Kasama po sa dapat maging alerto, ito pong Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Kasama rin ang Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island. At parte ng Eastern Visayas dahil aangat po ito, kita nyo naman yung sirkulasyon po ng hangin ng bagyong Doming, aangat yan dito. So yung trap, extension po ng bagyo, makakapinsala o makakadikit po ng konti dito, mararamdaman po yung area na yan, Eastern Visayas po yan. So parte ng Leyte, Southern Leyte, kasama po ang Northern Samar, Eastern Samar at ang Biliran. After po sa area na yan, aangat ng konti itong bagyo na yan, yung tropical storm Doming na yan, papunta naman dito sa area po ng North Luzon. So ang parte po ng North Luzon na dapat maging alert at maging handa, kasama ho dyan ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama ang Cagayan Valley, Cagayan, Isabela, kasama po ang Nueva Vizcaya, Quirino, parte po ng Batanes at tataas ng konti ito sa Abra, Apayao, kasama po ang Benguet, Ifugao, Kalinga at area po ng Mountain Province. Bagamat ito pong bagyo na ito ay hindi naman maglalandfall, ino-consider pa rin natin yung mga sitwasyon na pwedeng mangyari. So ano yung mga sitwasyon na pwedeng mangyari? Pwede po kasi na itong bagyong Doming na ito ay magtuloy-tuloy na dito sa silangang bahagi ng ating bansa at hindi na lumapit dito. Diretso po siya dito sa bansang Taiwan. Yung pangalawang senaryo na kino-consider naman natin, ito pong bagyong Doming na yan, pwede pong mas bumaba ng konti dito. So meaning to say, mas madidikitan po ng trap o extension ng hangin ang silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, gayon din ng North Luzon, Extreme Northern Luzon. Bakit madidikitan? Possible kasi na higupin yan o higupin niya ito nga pong southwesterly wind flow. Ang mangyayari po doon, parang connection po yan ng habagat at ng bagyo. Yun po ay nagkakaroon ng palakasang system na kung saan nga po mas lalakas ang epekto nito. So from tropical storm, magiging severe tropical storm ito sa mga susunod na mga araw at magiging typhoon category. And wag ho sana mangyari yung pangalawang senaryo at magtuloy-tuloy po itong bagyo hanggang sa makalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Martes hanggang sa Miyerkules. Bagamat ito pong area ng Metro Manila ay madalang po ang mga pag-uulan, asahan po natin once na fully developed na ito nga pong habagat o southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, etong parte po ng South Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila ay maapektuhan po ng mga localized thunderstorms. Ang nagiging epekto kasi ng habagat, madalas po ng mga pag-uulan sa hapon at minsan umaabot ho yun sa gabi. And then lagi niyong tatandaan at lagi kong ini-explain na may dalawang kategorya ho tayo ng local thunderstorms. Unang-una, yung normal thunderstorms na nagpapaulan ho sa hapon na tumatagal ng 45 minutes. Yung isa naman, severe thunderstorms na malabagyo talagang epekto na tumatagal ng 45 minutes hanggang sa 2 oras. And usually, kung papansin niyo ho ngayon sa ating mapa, wala tayong nakikita masyadong banta ng mga local thunderstorms. Pero bandang hapon, nagkakaroon ng mga pula-pula dyan, mga kulay asul, which is bantay ng mga local thunderstorms. Kaya nga sinasabi ko, sa hapon at sa gabi, yung talagang peak ng mga pag-uulan. Pero hindi naman guaranteed 100%. Lahat ng area po dito, lalo sa Metro Manila, ay makakaranas ng mga pag-uulan. Usually makakaranas ng mga pag-ulan yung area na yan kapag nakalapit na ang trap o extension po ng bagyo dito po sa area ng malapit po sa parte ng Luzon. Ang sure po na makakaranas ng mga pag-uulan ay itong mga area po na yan na kung saan makikita nyo po, no? Cagayan de Oro, kasama po sa mga karanas ng mga pag-ulan, Dipolog, Dumaguete, yung mga area ho na yan. Dito sa parte naman ng Palawan, kitang-kita naman natin Puerto Princesa, yung mga lugar ho na yan, ito po yung tinatawag natin na southwesterly wind flow. At bukod ho dyan, lagi kong pinapaalala na kahit hindi nakikita na magiging super typhoon ito pong bagyong Doming na yan, still kinakailangan pa rin natin maging alerto
at maging handa. Lagi ako nagbibigay ng mga paalala ho sa inyo at syempre dapat sundin nyo po yun. Kinakailangan lagi tayong handa sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So ngayon, ulitin ko, ang pinakapangunahing weather system natin ay ang Tropical Storm Jangmi o tatawagin Bagyong Doming pagpasok po sa Biyernes ng umaga sa ating Philippine Area of Responsibility. Ulitin natin, walang direktang paglandfall pero trap, extension ng hangin makaka-apekto po dito sa mga area na yan. Yung mga lalagyan natin ng araw, yung mga area na yan, dyan po makaka-apekto ang trap extension po ng hangin ng Bagyong Doming. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.